Hello. Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Hesus Kristo, tuloy ng gawain kung saan nandito tayo sa ikalawang bahagi na ang ating aralin sa araw na ito ay ating binabasa at binibigyan ng buhay. Sabi po doon sa unang aralin sa Marcos 2, ang versikulo ay 1 hanggang 12. Ito po ay kung paano ang ating dakilang Panginoong nagpapagaling ng karamdaman. Sabi dito, at nang siya ay pumasok, uwi sa Capernaum, pagkaraan ng iyang araw ay nahayag na siya ay nasa bahay. At maraming nagkatipong ano pa't hindi na magkasya kahit sa pintuan man. At sa kanila ay sinasaysay niya ang salita. Ngayon po, dito po kung mapapansin natin, habang ang ating dakilang Panginoon ay nasa Capernaum, ipinapangaral niya po ang mabuting balita. At dahil ang mga tao ay interesado na makinig ng salita ng Diyos, marami po ang nagsisilapit sa Kanya at nakikinig ng salita ng Diyos. Magandang bagay po yun. Kapag ang isang tao ay interesado na makinig ng salita ng Diyos. Halimbawa po ngayon, binabasa ang mga kasulatan at ipinapaliwanag ang laman nito. Dito po, nakikipagkalastasan sa atin ng Diyos, pinakausap niya tayo kung ano ang mga dapat natin gawin, kung ano ang dapat nating maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dapat po, maging parte po siya ng pinahahalagahan natin. Bakit po? Kasi, nung ang ating dakilang Panginoon tuksohin ng Diablo, ang sabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Sabi ng ating dakilang Panginoon, nasusulat, hindi lang sa tinapay ng buhay ng tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay kailangan para ng tao. Halimbawa, sabi nga ng mga Rorono, ang pinagagabis doon na investment katawan, malusog na katawan. Totoo po. Kasi, kahit malaki ang income, sira-sira naman ang katawan, sa ospital lang mapupunta ang kinikita. Pero, kapag malusog ang katawan, walang gastos. Ang gagastusan lang natin, yung pang-support, pagkain, material. Pero sabi nga, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Ibig sabihin, kung doon sa pagkain, kumukuha tayo ng kalakasan para mabuhay, para magtrabaho. Nang sa ganon, kumita at makatulong tayo sa ating kapwa, kinakailangan din pala natin ng tinapay na walang iba, ang salita ng Diyos na dapat natin binibigyan ng pansin sa bawat araw ng ating pagsamba. Araw-araw, kumakain tayo ng almusal, snack, pananghalian, merienda, hapunan, may midnight snack pa. Halos 6 na beses tayo kumakain. Pero yung once a week, na pakikinig ng salita ng Diyos, minsan hindi pa natin nabibigyan ng oras, minsan nababagot pa tayo, gusto lang natin umuwi at hindi tapusin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi mayroon pong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ano po ang
makapangyarihan taglay ng salita ng Diyos? Nakapagpapagaling ng karamdaman. Nakapagpapaayos ng ugali. Nakapagtutuwid ng tao. At higit sa lahat, yung pagiging aburido at pagiging mainisip, madaling magalit, napupot, lahat po yan nasa sinusunod ng salita ng Diyos. Kasi po, binabago yung pagkatao natin. Ganyan po, napakahalaga ang salita ng Diyos. Kaya, nung panahon ng ating dakilang Panginoon, nangangaral, marami po ang nakikinig. At kasama na doon yung mga gustong gumaling ng kanilang karamdaman. Sabi dito, ngayon, at sila'y nagsinating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanila na usong ng apat. Ibig sabihin, merong lalaki na nakahiga at usong-usong ng apat. Kumbaga nabubuhat nila. Paralyzed. At nang hindi sila nakalapit sa kanya, dahil sa karamihan ay kanilang ginakbat ang bungan ng kanyang kinaroroonan, at nang yaoy kanilang masira, ay nihubos nila ang pinahihigaan ng lumpo. Paralyzed niya, lumpo. Ibig sabihin, yung apat na may usong o may dala-dala, yung isang paralyzed na tao, ang ginawa nila, hindi sila makadaan sa tamang daanan. Umakyat sila sa hagdan, dahil hindi naman matibay yung bubungan, pinakpak nila yung bubungan at pinalian nila hanggang sa nailapat nila sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Ang ibig sabihin po nun, pananampalataya. Ngayon, sa pakikinig natin ng Ebanghelyo, sa totoo lang po, mayroon na rin tayong pananampalataya. Halimbawa, mayroon tayong karamdaman. Ang sabi ka nga, pumunta ka sa templo. Ngayon, nung narinig natin yan ang ating tainga, tapos nagka-interest tayo, at yung parang puwersa na nagtutulak sa akin para pumunta sa oras na itinakda, ang tawag doon, pananampalataya. Kasi po parang tinutulak. Para kami na magnet na makarating doon sa kung na pinag-usapan nyo. Ngayon, ang hinihiling natin dito, siyempre mayroon tayong kailangan masolusyonan. Karamdaman. Ano ang solusyon sa karamdaman? Nakasanayan natin kapag mayroong karamdaman, doktor. Ang problema nga, yung doktor na nanggagamot, nauna pa namatay. Kasi tao rin lang naman, marupok, mahina, namamatay. Pero, doon tayo lumapit sa siguradong walang kamatayan. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang ginawa nitong apat nito, gumawa sila ng ideya para makalapit sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Wala silang pakialam, sirain ang bubungan. Ang importante yan, ipamalas nila yung kanilang pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Sapagkat umaasa sila na pagagalingin ang isang lumpo. Pag sinabing lumpo, paralyzed, pagdating sa doktor, wala experimental na gagawin nila yan. Kung ano-anong injection, kung ano-anong gagawin. Wala na chance yan. Pero, dito, kahit saan nyo yan ka magtanong, marami ng lumpo ang nagsigaw. Kalooban po yan ng Diyos. Kasi ang hindi magagawa ng tao, sa Diyos, kaya niyang gawin at pagalingin ang isang taong lumpo. Ngayon, ano ang ginawa ng ating dakilang Panginoon? Nung nasa harapan niya na ang lumpo, at pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalatay, sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ibig ko palang sabihin, sa oras na pagsidlan tayo ng pananampalataya, gumawa tayo ng paraan, nakalapit tayo sa ating dakilang Panginoon, ang una palang matatanggap natin, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun po yung importante. Kasi halimbawa, meron tayong karamdaman, hindi tayo makahinga.
Tapos, ito nga, hindi natin naramdaman yung kagalingan. Pero, naramdaman natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Baka sa tingin natin dito lang, mayroon tayong karamdaman pag-uwi natin, magaling na tayo. Kasi, tinanggap na natin ang kapatawaran. Ibig sabihin, ang karamdaman ay nanggagaling sa kasalanan. Di ba na narinig natin kanina? Itong katawan kasi na to, marupok, mahina. Sabi nga sa ibang parte nitong banal na kasulatan, katulad ng isang tulda. Ang tulda, pag pinalit ng hangin, di ba? Pero ang buhay na walang hanggan katulad ng isang gusali. Matatag, matibay. Sa makatuwid, itong katawan na ito marupok, mahina. Lahat may pangangailangan. Kinakailangan natin uminom 8 basong tubig maghapon. Kulangan mo lang, may problema na. Kinakailangan natin kumain 3 ulit sa maghapon. Huwag ka lang kumain ng isa doon. Lipas gutom na. Ibig sabihin, may pangangailangan tayo sa pansarili natin. Ang una nating hilingin sa Diyos, yung pagsidlan tayo ng pananampalataya, walang iba, makamta natin ang kapatawaran, ini-offer na yun ang ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin. Damahin natin ang kanyang presensya. Mag-iisa tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat doon natin mararamdaman ang tunay na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan po ang first offer ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, sabi niya dito, ngunit mayroon doon mga tao kung ilang mga eskriba na nangaguloy-gulay sa kanilang puso, bakit nagsasalita na tao ito ng ganito? Siya ay namumusong. Sino ang magpagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang. Ito po kasing mga eskriba, kumbaga ito yung mga may hawak ng mga kasulatan. Kumbaga sa natin, script writer, para ganun. Sila ang tagalimbak, tagasulat. Ngayon, nang marinig nila ang ipinatatawad na ang kasalanan, nagkaroon sila ng reaksyon. Ano ito? Tao lang? Nagpapatawad? Namumusong siya. Sapagkat ginagamit niya yung isang bagay na Diyos lang ang makakagawa. Pero bakit niya sinasabi na ipinapatawad na ang iyong mga kasalanan? Kaya nagkaroon na daw sila ng haka-haka sa kanilang puso. At ganoon din yung pagbubulay-bulay nila na ang tingin nila, si Kristo ay isang karaniwang tao lamang na katulad natin. Hindi po, siya ay iba. Siya ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, larawan ng Diyos galing sa kanyang kaluwalhatian, pumasok lang sa sanlibutan. Ipinanganak ng isang birhen at nabuhay, nagkatawang tao. Sa makatuwid, meron siyang kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Kaya po, kung ang ating dakilang Panginoon nagpapatawad ng kasalanan, ang ating dakilang Panginoon, kinikilala nating verbo, kinikilala nating salita ng Diyos sa makatuwid. Wala man sa presensya natin yung na hindi natin nakikita si Kristo, pero nararamdaman natin ang presensya ng Ebanghelyo na kumbaga, ito'y kumakatok sa ating mga puso upang sa ganon, buksan natin ito at tanggapin natin ang salita ng Diyos. Pag yan po pinapasok natin, mararamdaman natin ang presensya ni Kristo. Pagpapatawad agad ang ibigay. Bakit po? Kasi yung karumihan ng ating puso, nilinisin niya po yan. I-reset niya po yan. Babaguhin niya po yan. Bilang isang bagong tao sa harapan ng Diyos. Nang sa ganon, hindi na natin magawa yung mga bagay na pinagmumulan kung bakit tayo nagkaroon ng karamdaman at kasalanan. Ibig sabihin, binabago ng Diyos ang buhay ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Kaya po, yung mga eskriba na nakialam doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, ang ginagawa kasi nila, nagmamarunong sila, pero hindi nila nakikilala mismo si Kristo na may karapatan magpatawad ng mga kasalanan. Ngayon, anong reaksyon ng ating dakilang Panginoon? At pagkaunawa ni Jesus sa kanyang Espiritu na sila ay nangagbubuhay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay nito sa inyong puso? Aling magaang, lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinatatawad ng iyong mga kasalanan o sabihin, magtindig ka at buhayin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Hindi po ito challenge sa ating dakilang Panginoon. Nagkaroon lang ng pagbulay-bulay, yung mga eskriba sa paligid ng ating dakilang Panginoon, alin baga ang mas madali? Ang tanggapin ang kapatawaran o paganilin ang ating karamdaman? Siguro mamimili tayo. Ang unahin natin yan, bumalik agad tayo sa ating karamdaman. Pero mabigat pa rin sa puso dahil marumi pa rin ang ating puso, hindi tayo pinatawad. O unahin na malinis muna ang puso, tapos yung solusyon sa karamdaman, tutalaw na lang. Anong nakasulat sa banal na kasulatan? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang darating sa iyo. Ibig sabihin, pag tinanggap natin sa ating puso ang presensya ni Kristo, inalugad ang ating puso, yung lahat ng karumihan dyan nilinis sa makatuwid. Solusyon sa karamdaman, pulos na lang. Daragdag na lang. Kaya po, ang una talagang ini-offer niya, kapatawaran ng kasalanan. Tanungin natin ang ating mga sarili. Alin kaya doon yung madali? Ang magpatawad o magpagaling? Sa tao, siyempre pagalingin muna. Kasi pag magaling na, pag nakalimot na naman, talik na naman sa dati. Halimbawa, dahil sa kaiinom, nasira yung bato, nasira yung atay. Meron nga po na-encounter yun. Anak ng isang kasangkap, ay alam, magulang yun. Magulang ng isang kasangkapan. Ang sabi ng doktor, may butas na ang kanyang bituka. Kumbaga, kulang tanset. Sabi niya sa akin, Noy, di ko kaya. Salamat na dito ka matulungan yung nanay ko. Ano gagawin natin? Bahala ka na. Sabi ko gagawa ng milagruhan yun. Magkaroon lang siya ng disiplina. Sa loob ng isang buwan, nawala yung problema niya sa bituka. Milagro lang yun. Parang ganito lang, pinahiga dito. Tapos, sabi ni Pulito, lagyan lang ng tabi. Para siya inupira sa loob. Kung pakiramdam niya, nilabas lahat ng bituka niya, pinalik lahat. Tapos, after 1 month, magaling na. Kaso, napahiwalay siya dun sa kanya. Bumalik sa Maynila, balik sa inom ng alak. Babae po yan. Kaya, kung ganyan po ang tao, may tagupiling din ang ating dakilang Panginoon. Magaling ka na, huwag ka nang magkasalang muli. Bakit po may warning upang hindi mangyari sa iyo ang higit na mas malala pa. Kaya po, palaging may warning ang ating dakilang Panginoon. Sa totoo lang, ang isang tao kayo sin may karamdaman, aburido, kainipin, minsan may yung pasensya, minsan may tupak, ganyan po may karamdaman. Sa totoo lang. Pero, kapag ang presensya ng Diyos tinanggap natin sa ating buhay, lalong-lalo na ang kanyang ibanghilyo, pinabago po niya ang ating pagkatao. At inuunti-unti niyang pagalingin ang lahat ng himaymay ng ating katawan. Lahat ng mga sinulang na namatay na sa ating katawan. I-reorganize na yung ating katawan. Uli ang bumuhanin. Kasi, milyones yung mga sel natin na hindi lang tumanggap ng mga sustansya galing sa kinakain natin. Kaya tayo nagkaturo ng karamdaman. Ngayon, babaguhin niya ng ating dakilang taon at muling ibabalik ang dating kalakasan. Pero may warning. Huwag na magkasalang
muli. Tuloy natin. Katapat ang maalaman, upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa iyo po sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya at pagdakay binuhat ng higaan at tumaon sa harap nilang lahat. Alupat ay nagtaka silang lahat at niluwalhati nilang Diyos na nagsasabi, kailanman hindi tayo nakakita ng ganito. Ibig sabihin, sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, first time nilang na-experience na ang isang lumpo magbangon instantly. Ibig sabihin, walang proseso. Pananampalataya lang ang susi. Pananampalataya na hindi na taglay ng pasyente, kundi taglay ng mga tao, yung mga kasama ng pasyente. Siyempre, lumpo, wala kang magagawa. Nanigas na yung buong katawan. Pero yung may buhat doon sa kama na apat, na usong-usong nila, sila po yung apat na mayroong pananampalataya. Diba sabi ko kanina, ang pasyente, wala sa kondisyon ko sila. Pero, ang importante po dyan, yung mga nakapaligid na kasama ng pasyente, sila ang mas malakas na pananampalataya. Sa makatuwid, kapag times 4 ang lakas ng pananampalataya at napagtitibay, madali kong tanggapin ang kagalingan ng isang may karamdaman. Yan po ang susi. Pananampalataya. Wala na po iba. Bakit? Kasi, ano bang meron dito? Upuan, kapatiran, lamisa. Wala naman ditong doktor. Walang albularyo. Pero bakit marami ang nagsigaling? Dahil po sa pananampalataya. At pakikiisa sa programa ng Diyos at pakikinig sa salita ng Diyos. Yan po ang susi ang magpatawad muna ang ating mga kasalanan. Saka natin tatanggapin ang kagalingan ng ating mga karamdaman. Kaya huwag natin susubukin ng Diyos, kundi ipagkatiwala lang natin sa Kanya ang ating sarili. Diyos na po ang bahala sa ating buhay. Kasi siya po ang mastermind, siya ang malilikha sa buhay natin, siya ang gumawa ng lahat ng system niya. Digestive, skeletal, endocrine, ano pa? Ano yan? System. Nervous, circulatory, neuroscience. Diyos po ang may gawa niya. Lahat yan gumagana. Kung yan man ay nasira natin dahil sa maling ginawa, ibabalik na muli yan ng Diyos. Dahil siya po ang nakakaalam niya kung paano niya ayusin ang nasira natin kaya. Siguro po, nandito na lang, ibibigay natin sa mga ito. Salamat sa Diyos, at ang nalang natin karaingan, kalahilingan, pagkatiwala natin sa Diyos, sa ngayon ni Kristo. Salamat at mapagpalang dapat sa bawat.